Batid ko na nagda-drug siya! Alright guys, day 2. Oras ngayon ay 12 PM na at dito ko nasisimulan ng aming araw. Nandito kami ngayon sa labas ng hotel, dito sa Paragon Hotel. At lilipat kami ng hotel. Pakita ko sa inyo yung paglilipatan namin. Ito. Time check guys, 1:15 PM. At nandito na kami sa walang signage eh. Pero ano, Manila Hotel to. Dito na kami sa loob. Ganda pala dito guys. Hi. Sana sila? Nandun nakapila. Ito yung loob ng The Manila Hotel. Yan, may buffet din dito. Complimentary wing. Pasok po kayo. Yan, pasok na kami dito. Makikituloy po. Opo, sige po. Wow. Opo, at ma. Ay, oo. Yan, pasok tayo guys. Wow. Parehas lang din nung sa kabilang kwarto. Pero, mas maganda yung view dito. Yan. Hindi nakakalabas. Hindi nakakalabas. Ayan. View lang. Kita rin natin yung mga kapatid na naglalakad doon. Nasaan naman kayo ilaw natin? Asan yung ano? Doon sa kabila yung ano? Ayan na po yung aming gamit. Wala pa kasi saan doon eh. Sorry po, inamin ko lang po yung isang paper po. Para po sa likod. Okay. Stay lang po, sir. Pasok na po namin, sir. Oo, dito na lang. Kid. Sir, then 9 more po ba kayo dito, sir? Bago po i-signal sa akin. Sa... Yes, nakuha na. Nakakasisi. Ay. Dito ba ang kwarto natin? Oo, dito. Yan. Lilipat kami dito. Meron kaming sariling kwarto. Ay. Dito ba ang kwarto natin? Oo, dito. Ito na, dito. Ito na yung totoong kwarto. Palipat. Dami namin kwartong pinagpapasok. Ito na yung totoong kwarto na aming tutuluyan. Alright guys, ay 5:30 PM at masyado kami nag-enjoy sa hotel. Hindi kami agad nakalabas. Wala akong shoes. Nakalimutan sa kabilang kwarto. Naka-sleepers lang ako. Sleepers. Buti na lang may dala ako sleeper. Dalawa kasi yung naging kwarto namin magkakahiwalay. Yung gamit yung sapatos niya naiwan sa kabila. And ito, lalabas lang kami saglit. Punta lang kami sa event. Thank you sa nag-sponsor kila Mama at Papa. Nadamay lang kami. And ayun, thank you sa'yo kasi naranasan namin mabuhay ng ganito. Nang libre. Ito si tatay kanina pa nagpiapiano. Hindi siya napapagod. Mula nung pagdating namin, nagpiapiano na siya.
Hanggang ngayon, nagpapiano pa rin siya. Hello pa. Hello pa. Dito pala kayo ah. Yan po. Asan yung kumpare ko? Ando na po. Ngayon pa lang po kami lalabas po eh. Lady o one. Pero maganda rin. Bawal? Ate, ano na yung isa yung may ganon? Nakakapit pa tayo sa Baguio, ah. Ayan pa nga. Nadaldal pa nga to sa ano. Ay, oo! Yan, nagulat ako. Ako may nagulat. Oo! Ayan, nagka-chismisan pa nga sila. Bye-bye. Ayan, na-chismis pa nga. Yan sila Ninong, Ninang, mga kinakapatid namin yung mga milyonaryang yan. Ay, grabe. Tapos sabi niya, nanonood daw siya. So, shout out sa'yo kung talagang nanonood ka. At ito, gabi na talaga, madilim na. Ngayon lang kami pupunta ng venue. Pero nanonood naman kami ng live sa hotel. Naka-live naman kami. Kaya alam namin kung ano pa kung ano yung nangyayari sa venue. Bye. Pagpasok namin dito, ayan agad oh. Ayan agad yung stage. Diba? At ayun. Ayun yung Manila Hotel. Ito na yung stage. Lapit na namin, di ba? Uy! Uy! Kaya. Kasama niyo po. Nahanap ko nga po eh. Dadalhin ko po sa mga kasama ko sa distrito po ng Bulacan North, lokal po ng Ulo. Ah, okay. Bulacan. Di ba nagbabahadan? Hindi. Hindi naman. Hindi sa amin yun. Eh, di sa. Ang daming naninira, pero ni minsan hindi kayo nagsalita. Bakit? Kasi hindi nyo kailangan patunayan ang sarili ninyo. Diba? Dire-diretso lang. Yung mga nagmamagaling or Ang dami pa rin tao. lahat ho tayo, kahit anong reliyon natin sa buong mundo. Korupsyon! Diba, nakakagigil kaya sinusulat ko eh. Baka may matawag ako eh. Ay, nako. Secretary Belhica. Magandang gabi po sa inyong lahat. Taas ang kamay na nagmamahal sa bansa. Salamat po. Nahihiya ako para sa Pilipino. Nanawagan ako sa ating mga kababayan. Sabi ko, mga kababayan, Iglesia ni Cristo lang ba ang maninindigan para sa Pilipinas? Nasaan kayo? Kaya nagpapasalamat po ako. Dahil kayo, mula pa nung umpisa, hanggang sa mga kabataan ngayon, naririto naninindigan para sa tama, katotohanan at katuwiran. Noong 2013, noong akin pong pangunahan, ang pagsasampa ng kaso at pagkikwestiyon ng legalidad ng pork barrel system
PDAF at DAP. Kasama ko na po ang Iglesia ni Cristo. Sa liderato ng Kay Eduardo, ang nangunguna doon sa Shaw Boulevard at tumatayo at nananawagan, itigil niyo ang korupsyon. Ayan, kabayang Pilipino, naghihirap ang Pilipinas. Binabaha ang ating mga lugar. Nasisira ang gamit. Sa laki ng korupsyon, nag-aalisan ng mga investor na mumuhunan ng negosyo. Nawawalan ng trabaho ang Pilipino. Umaalis ng bansa, nahihiwalay sa pamilya dahil walang makuhang trabaho dito dahil korap ang gobyerno. Pagkatapos, malalaman natin na halos or mahigit 1 trilyong piso na pala ang napupunta sa mga anomalyang flood control funds. Kaya habang nalulunod, binabaha ang humihirap ang Pilipino, yumayaman naman ang yumayaman ng mga korap na politiko. Hustisya! 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 Gabi, mga kapatid, mga kababayan, ako po ang magpapakilala sa inyo sa susunod na magsasalita. Siya po ay matagal kong nakasama sa House of Representatives. At ngayon ay kasama ko pa sa Senate of the Philippines. Ang aking kaibigan, ang aking kumare, Senator Amy Marcos. Ayan guys, nandito si Amy Marcos. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kapatid. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. Titik ko po na ito pala. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bata pa lamang kami ni Bongbong, alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Lahat! Sa totoo lang, Lahat mo na, lahat. nabasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, Anong gawain dahil yun? may tatay pa kami, Tatay na. hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong at kalulong sa droga. Dahil parehas pala silang tuwing kukumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Tulad ng ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edwin Cruz, Inigo, Tony Boy, Sam Anton, alam po ninyo yan.
pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Hindi ko may paliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawala ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na takbuhan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lantaran na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday, sa confidential funds na kung tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itago na lamang sa ibang bansa. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Karapalan ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayang dinanas namin noon. Hindi na tayo mananahimik. Dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Susuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bongit, magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. Ang gusto kong sabihin, walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manang. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako, hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang.
kasama mo ngayon. Hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malampasan natin ito ulit. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayong magkakapatid. Grabing revelasyon yung ginawa ni Amy. Ramdam ko nasaktan siya doon. Masakit para sa kanya yun kasi kapatid niya yun. Yan guys, nakalis na kami ng venue. Ganun lang kabilis pero grabe. Sobrang ganda nung nakuha na natin, na tiyempuhan namin. Si Senator Amy Marcos ay marami siyang nilahad at alam naman na ng bayan, pero mas grabe yung impact dahil nagmula sa kanya. Tapos grabe, ang dami niyang mga nilahad, pati buong pamilya pa pala niya ng ating presidente ay gumagamit, and pati yung mga anak, grabe, marami siyang nilahad. Talagang ang tagal niyang nanahimik, tapos sinabi niya yung ganong mga revelasyon. And para sa akin, naramdaman ko yung hirap saka yung sakit na pinagdaanan niya habang sinasabi niya yung mga statement niya na yan. Kasi kahit papaano, kahit na sobrang sama pa rin ng taong yun, kapatid niya pa rin yun. Pero ayun, believe ako kay Amy kasi hi. Asan na? Asan na kayo? Shout out kuya. Shout out. Subscribe po. Meron pang bukas, marami pang revelasyon ang nangyayari. Manila Hotel. Ito ang harap ng Manila Hotel. Diyan kami naka-check-in ngayon. Maraming salamat sa sponsor. Maraming salamat sa iyo, sponsor. And Naway lalo kang pagpalain ng Ama. We love you. maraming salamat sa pagbibigay ng experience na ganito. Binigay niyo sa kila Papa ang comfort ng rally na to. Malaking tulong sa kanila yun. Kami ay nakisingit lang. Nabiyayaan lang. Kaya maraming salamat sa iyo, sponsor. Ayun. Mga kababayan, mga kapatid, announcement lang po. Ano ko siya this? Ha? Natatapos na po ang ating pagtitipon, ang ating pong pagkakaisang ginawa. Ay, mahal. Mula ngayon hanggang bukas ng umaga, magtulong-tulong tayong Ay, tapos na. Yung lugar na ating pong ginamit. Ay, tapos na. Clean as we go. Ako tinanong na basura, malinis po natin iwan. Ito pong dako na ating pong ginamit ngayon. Hanggang bukas daw po ng umaga. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.
Maingat po kayo sa inyong mga paglalakbay, kaya pa kayong makauwi sa inyong lipunan. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, tayo po ay mananalangin. Ang Iglesia ni Cristo! Abuhay! INC! 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 Tapos na. Ba't kaya biglang natapos? Alright guys, breaking news. Breaking news. Yan. Meron pa dapat bukas na rally. Pero, bigla na lang na-announce. Tapos na. Wala nang day 3. Tapos na ang aming peaceful rally. Walang kaguluhan, walang anumang nangyaring labang nababalita na may nangyaring kaguluhan. And sa tingin namin, kaya biglang tinapos na lang yung rally kasi may nangyari na. Sana may nangyari na. May gumalaw na. May gumalaw na ng baso. Nagalaw na ang baso. Hello po. Ayan. Nakita namin si Guerrero. Mabati lang po. Ingat po. Tapos na ang rally pero tuloy pa rin ang laban. Yan! Tama. Yan ang aming pantustos. Alright. Yan guys. Andito na kami sa aming hotel at ayan. Dito na namin tatapusin ang aming vlog at wala na kasing wala nang bukas, no? And medyo nalungkot kami para doon. Pero may dahilan din. In-end na yung rally kasi 2 days, pagod na rin yung mga tao. Hindi naman lahat pinalad makapag-book ng hotels. Yung iba, nandun lang sila nakatent. Mainit. Tapos, syempre, wala silang maayos na lugar para mag-discharge, maghilamos, maligo, ganyan. So, kawawa na rin. Tsaka, hindi na rin kailangan na maglaan ng 3 araw para maparating sa gobyerno kung ano man yung hinain ng iglesia at pinaglalaban ng iglesia. For sure naman, nakarating na sa kanila lahat yun. So, di na kailangan maglaan pa ng 3 araw. At sa tingin naman namin, meron na nangyari. Meron nang naging galaw. So, yan. Sana. So, yan guys. Maraming salamat sa panonood. At kung nakaabot ka dito, maraming salamat sa iyo. Paki-like at share naman at subscribe. At pa-like naman ng aming page. Ayan, sanay na mag-outro. So, yan. Maraming salamat. Peace! Alas 12 na. At ito ang kaganapan dito sa... Ayan, malinis na. May mga konting naiwan pa. Siguro yung mga tindera to. Ito yung mga ibang mga kapatid. Yung iba, ayan, nag-aayos, naglilinis pa. Hindi pa 100% silang makakalinis kasi maaga. Ayan na yung mga ating mga scan ay naglilinis. Lilinis na agad to. Wala nang halos sa kalat. Isang bandila. Yan, papakita ko sa inyo yung mga naglilinis dito. Dami. Mga scan, mga kapatid. And malinis. Malinis agad. Anong oras pa lang yan, man? Alas 12 pa lang. Wala na. Yan ang isa sa pinagmamalaki ng iglesia. Bawat aktibidad namin, pinapractice namin lagi na Clego. Clean as you go.